what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mods TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan. At ngayon ay pag-uusapan natin, no? Ito nga pong si Undersecretary o si Yusek Claire Castro mga kababayan ay tinawag po na budol. Ito nga si Vice President Sara Duterte. Kayo po ba mga kababayan, no, sang-ayon, no, sa sinabi po ni Yusek Claire Castro na itong ating Vice President ay isang budol mga kababayan? Nako po. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section at pa-click ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright? Haba ng intro yun. So yan, muli, shoutout sa mga bago natin subscribers dyan. Okay, so umpisa na natin to. Gawa natin ang reaction to mga kababayan. Let's go. At maaari na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. For the first question, Ms. Clay Pardilla from PTV4. Magandang hapon po, Yusek. Vice President Duterte questioned our national debt. Ang sabi niya po, bakit 16 trillion pesos ang utang pero walang nakikita? Dapat kapag may inutang, may nakikita. VP also expressed frustration po over the San Juanico Bridge being promoted as a tourist spot. Hindi daw po ito dapat tourist spot. How does Malacanang respond to this? Thank you po. Narinig nyo, napahinga ng, hindi ko alam kung sino yung huminga ng malalim. Parang si Yusek, pakinggan ninyo Natawa ako dito kanina, pinapanood ko to Pero walang nakikita. Dapat kapag may inutang, may nakikita. VP also expressed frustration po over the San Juanico Bridge being promoted as a tourist spot. Hindi daw po ito dapat tourist spot. How does Malacanang respond to this? Thank you po. Ay, mga babayan. parang alam mo, parang yung hininga na parang nadismaya doon sa tanong kasi parang natanga sa salita. Parang natanga si VP Sara doon sa San Juanico Bridge mga babayan. Tawa ako ng tawa nung napanood ko yun. Hindi daw tourist spot mga babayan Ano tawag mo doon? As tourist, as ikinumpara niya mga babayan, ikinumpara niya yung tulay natin doon sa tulay sa China. Ang daming pagkukumparahan, sa China pa talaga. Parang nag-a-add siya ng na nag-i-inflict siya ng ng damage palalo mga babayan. Ay nako. Ito yung sagot ng ating Yusek Claire Castro mga babayan. May kasabihan nga tayo, ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan. Hindi talaga malalaman ang katotohanan. Akala ko hindi makakarating sa patutunguhan. O kaya hindi marunong tumingin sa pinanggalingan mga babayan, siguradong madadapa. Grabe, Okay, ang tandaan po natin, ang utang na 16 trillion ay kabuuang utang ng gobyerno simula pa noong mga nakaraang administrasyon. At tatandaan din po natin ng ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte ang naitalang may pinakamataas na naging utang na umabot ng 12.79 trillion as of June 2022. Yun naman pala, mas malaki pa utang ni Digong bubulag-bulagan yung mga DDS, hindi nila alam o hindi na i-report yan. Parang confidential din. Itinatago mga babayan na ang katotohanan pala ay mas malaki pa ang utang ng dating administrasyon o noong nakaraang administrasyon kaysa sa administrasyon ngayon mga babayan. Grabe. At solong utang po ng administrasyong Duterte ay umaabot po sa 6.84 trillion as of June 2022 at nagkaroon ng increase ng 115.1% sa pagkakautang. Grabe, no? Sa ngayon po, pinipilit ng gobyerno ng ating pamahalaan na maiwasan po na makapag-utang at ninanais din po ng Pangulo at hinihiling na palakasin pa po natin ang ating ekonomiya
At of course, ang pagbabayad ng tamang buwis para po maiwasan na natin ang pag-utang ng malaki. At although ang gusto ng Pangulo talagang paangatin po ang ekonomiya at tugunan ang lahat ng pangangailangan ng ating taong bayan. Sa totoo lang po, may mga krisis na nangyayari, hindi po maiiwasan ang kailanganin ng pondo. Ang sabi po ni dating Vice Presidente, hindi daw po niya nakikita. Sa kanyang talumpati sa Australia, binanggit niya po na mayroong balita patungkol sa magagandang nangyayari sa ekonomiya. Pero sabi niya, yun ay sa papel lang. It means, inamin niya na mayroong papel, may resibo, may patunay na maganda at gumaganda ang ekonomiya. Yun, Hindi may ito resibo. Hindi ito paninira chismis, lamang. Dahil may papel siyang inamin. Hindi ba niya po nakikita ang dulot na naibibigay, tulong ng Buka Centers, ang paglaki ng PhilHealth coverage, ang murang bigas, ang Tama. 3+1 promo ng LRT, MRT, Yung murang bigas, pagkailan daw ng hayop yun. Yes. Baka hindi sila bumibili ng murang bigas kaya hindi nila nakikita yun. Kaya naman, baka mamahalin yung bigas na kinakain nila, mga babae. Hindi sila kumakain ng mga ganong klaseng bigas. ang fuel subsidies na ibibigay, at marami pang iba. Nakakalungkot po. At the same time, bumibili tayo ng mga barko, no? Para po dyan sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea na ipinagtatanggol ni PP Sara, yung China, mga babae. Kasi ayaw niya ng missile system, eh. Diba? Ng Amerika, mga babayan. Parang hindi aware, no? Itong si BP Sara sa mga nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Mga babayan, especially yung ginagawang pangaharas ng China doon sa mga barko ng mangingistang Pilipino, umangingistang mga Pinoy, mga babayan, baka hindi siya aware, no, doon sa mga nangyayari na yun. Yun ang masaklap dun, eh. Diba? Daldal ka ng daldal, pero hindi mo alam kung ano yung mga sinasabi mo. Kung papansinin ninyo, mga babayan, yung mga salita niya, no, doon sa, yung speech niya, no, doon po sa Australia, karamihan po doon parang ano, eh, kung titignan ninyo, pinupulot niya isa-isa. No, hindi siya yung diretso magsalita, mga babayan. Parang bago siya magano, nag-iisip po na siya, ano ba sasabihin ko? Ganito ba? Ganyan ba? Parang ano, paano ko ba masisiraan yung administrasyong Bongbong Marcos? Di po kayo welcome dyan sa Australia. Ayaw nga nila dyan, eh. Ayaw nga nung iba sa inyo dyan, eh. Diba? Mahirap po talaga. Mahirap turuan ang walang alam at Ooh. walang balak umalam. Nako. Mahirap turuan ng walang alam. At mga balak walang makaalam. Mga babayan, yun yung sabi dito. Parang parang sinabi dito ni Yusek Claire Castro na na ang hirap umintindi ni BP Sara. Parang gano'n. Sakit. Sampal yun, mga babae. Vice President ka, no? Tapos hirap kang umintindi. Ang kulit lang, no? Mahirap din buksan ang mata ng bulag at nagbubulag-bulagan. Well, mas mahirap makakita ang taong nagbubulag-bulagan kaysa sa bulag. Diba? Ang lalim, diba? Yes, sa totoo lang. Diba? Mas mahirap makakita yung nagbubulag-bulagan. Parang walang pinagkaiba yan, mga babayan, na doon sa salitang sa kasabihan na mas mahirap gisingin, no, yung taong nagtutulog-tulugan. Parang ganun. No, taong nagtutulog-tulugan, no, sa katotohanan, mahirap pong gisingin yung mga yan. Diba? Yung nabubuhay sila, no, sa third dimension, mga kababayan, yung nandun lang sila sa panaginip nila. Na sila pa rin yung magagaling. Sila pa rin, mga kababayan,
no, yung matatalino at magagaling at may alam. Thank you, Clay. Sa susunod po ay si Miss Ivy Reyes ng Bilyonaryo. Good afternoon, Yusek. Still on Vice President. In that same speech, she said she regrets teaming up with President Marcos in 2022. That's one. Two, she doesn't think the president will give anything substantial in his SONA. And last, while she has no ill feelings for the president, she has a problem with his performance, pointing out the lack of direction of the admin. Lack of direction daw, mga babayan. Sinasabi kasi 'di ba na panoorin mo yung SONA para malaman mo 'di ba may balita nga na hindi siya pupunta ng SONA, mga babayan. 'Di ba? Kasi siguro para sa akin bakit ka pa pupunta ng SONA, no? Parang ganoon. Baka ang inaano niya wala naman akong papel diyan sa mga sinabi mo, sasabihin mo. No? Wala naman akong naging papel sa pag-asenso ng administrasyon o ng gobyerno. Parang ganun. Pakinggan natin si Yusek Claire. Thank you. Yun nga po, paulit-ulit ulit ang kanyang issue. Ulit-ulit. Wala na po yatang bago. Dati niya na po sinabi yan, nagsisisi siya. Pero talaga po sigurong ganyan na mangyayari dahil ang Pangulo po, ang nais na mga makakasama niya sa kanyang administrasyon ay nagtatrabaho. Nagtatrabaho at mabilis umaksyon. So kung wala pong nakikita ang Vice Presidente na maaaring gawin ng Pangulo, ganyan po talaga ang mangyayari kapag po hindi binubukas ang isipan at ang mata at ang puso para sa taong bayan. So kung hindi po talaga siya makikinig, at hindi niya po titignan ang mga records na nangyayari sa gobyerno, wala po talaga siyang malalaman. Thank you, Ivy. Next po is si Chloe Hufana ng Business World. Good afternoon, Yusek. With the Iranian parliament approving the closure of the Strait of Hormuz and global oil prices nearing $80 per barrel, will this development trigger the activation of the Philippines' oil contingency plans? Actually po, pinababatid ko po sa inyo na magkakaroon po ng meeting ang economic team with the President. At maibibigay ko po sa inyo ang detalye kung anong po ang mga plano. Bukas, kahit po walang pasok sa Maynila, magkakaroon po tayo ng press briefing bukas. Bukas. Anong oras bukas, Yusek? Maaaring ngayon, maaaring bukas, pero bukas ko po maibibigay sa inyo ang detalye. Pero nagpapatawag na po ang Pangulo ng meeting po. Follow-up question na lang, Yusek. How prepared is the Philippines for a potential energy crisis stemming from this situation, and when can we expect the release of official guidelines or response measures? Bukas po, maibibigay ko po sa inyo detalye, pero as of the moment, ang maibibigay po ng gobyerno ay ang fuel subsidy para sa ating mga tsuper, sa mga drivers po, para po maibsan naman ang kanilang alalahanin. At para na rin po ito sa mga commuters. Meron po nakalaan na 2.3 billion, kung di po ako nagkakamali, 2 billion para po dito sa fuel subsidy na ibibigay para sa ating mga driver po. Kailan i-roll out tong subsidy, Yusek? Bukas po malalaman natin po lahat itong plano po. Thank you, Chloe. Ang susunod po ay si Mr. Sam Medinilla ng Business World. Mrs. Mirror, sorry. Good afternoon, ma'am. Regarding lang po dun sa kanina, balik lang po kayo sa debt po, yung 16 trillion. Are we For still... a while po, for a while. 2.5 billion pala ang nakalaan para sa fuel subsidy natin. Okay. Base po dun sa mga ongoing economic developments, yung crisis sa Middle East, are we still confident na marireach po ng government yung 5.3% GDP, debt to GDP target ng DOF po? Naku, yan po talaga ang pinagdarasal natin. Pero sa mga nangyayari po at hindi na po natin to kontrolado, ipanalangin po natin na maabot pa rin po natin. Pero pipilitin pa po sa abot na makakaya ng pamahalaan
at sa mga direktiba po ng Pangulo. Pipilitin po natin ma-attain pa rin po yan, despite all of this. Tapos sa second question ko po, may update na receive na po kaya ni President Marcos yung copy ng Konektadong Pinoy Bill at saka meron na po ba siyang decision if he will veto it or not? Thank you. Katanong ko lamang po kanina kung may natanggap na po ba siyang endol bill para sa Konektadong Pinoy. As of now, wala pa pong natatanggap, pero rest assured na kapag po natanggap ito ng Pangulo, pag-aaralan po ito mabuti para po sa lahat ng stakeholders, para po sa mga kababayan natin na nangangailangan po ng magandang internet connection at sa mga service provider din po. Follow-up lang po. Bali may plan po kaya si President na makipag-meeting sa stakeholders na may mga concerns regarding dun sa bill? Sa ngayon, wala pa pong ipinararating sa atin dahil hindi pa naman po niya nababasa kung ano yung Konektadong Pinoy Bill, ang detalye po nito. At malamang po, pwede nating sabing oo dahil po ito rin para naman sa lahat. Thank you, Sam. Next will be Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon. Yusek, nagpahayag po ng pagka-alarma ang ilang world leaders kasunod ng naging aksyon ng US na pagbomba po sa tatlong nuclear sites ng Iran. Ang sabi ng ibang mga world leaders ay nananawagan sila ng restraint at yung iba naman ay nananawagan sa Iran na makipag-usap sa US at Israel. Sa panig po ba ng Malacanang, sa panig po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ano po ba yung naging pahayag niya dito? Ito. Opo, ramdam po ng Pangulo, ramdam po ng gobyerno ang alalahanin ng mga leaders ng iba't ibang bansa dahil sa umiinit at tensyon sa rehiyon. Ang panawagan din po ng Pangulo ay magkaroon po ng mapayapang pag-uusap at diplomasya para po maibsan ang lumalalang hindi pagkakasundo. Kailangan din po manindigan para sa pandaigdigang kapayapaan para maging matatag po ang global community o pandaigdigang komunidad. Yan po ang mensahe ng Pangulo. Only follow-up, Yusek. Bukod po sa pagtaas ng presyo ng langis, ano po ba ang posibleng magiging epekto nito sa atin, sa bansa? Magkakaroon to ng domino effect. Kasi kahit sabihin natin na magkakaroon ng fuel subsidy ang mga drivers natin para sa mga commuters, hindi maiiwasan na iindahin din po ito ng mga sa logistics, sa trading. So, yun po ang ipinagdarasan natin na maiwasan po natin at mabigyan ng magandang solusyon para po hindi masyadong mabigat ang daranasin ng mga kababayan po natin dahil dito sa tensyon na nangyayari sa Israel at Iran. Thank you po, Yusek. Thank you, Ann. One more question from Maricel Halili, TV5. Magandang hapon, Yusek. Yusek, going back on VP Sara's statement, on the part of the President, meron ba siyang regrets also na nakipag-team up siya with the VP? Wala po ako nadidinig sa Pangulo na siya po ay nanghinayang. Kung siya man po ay nakipag-team up sa Vice Presidente. Sa ugali po ng Pangulo, hindi po natin madidinig ang ganung mga klaseng negatibo mula sa kanya. Wala po tayong aasahan na anumang paninira kanino man. So, yan po ang Pangulo. Kung may nagsisisi man na sa kanya ay maka-team up siya, it's their loss, not the President's. Last na lang. Kasi tinawag ni VP na budol yung ginawa daw ni PBBM. Your thoughts on that? Budol? Talaga? Hindi ko alam kung sino ba ang budol. Hindi natin alam kung sino ba ang bubudol. Ang kulit ng reaction. Sa panahon, sa nakikita po natin na pagtatrabaho ng Pangulo, sa pag-uutos sa amin na focus sa trabaho at hindi pa mumulitika, sino ba talaga ang bubudol? Last question po from Mr. Ivan Mirina, GMA7. Ma'am, still on the tension in the situation in the Middle East. May mga
pangamba po ang marami, lalo kalat sa social media, ito na raw ang World War III, etc. Marami mga ganyang impormasyong umiikot. What does the President want to tell the Filipino people about what to brace for and the actual situation? Ano ho bang kailangan natin pag-ingatan dito at anong kailangan isipin ng mga tao sa gitna po ng nangyayaring ito? Unang-una, ang gustong iparating ng Pangulo, handa po tayo sa anumang mangyayari at lahat po ng pangangailangan ng taong bayan ay tutugunan po ng pamahalaan. At wag po sila mag-alala dahil ang gobyerno po ngayon ay nagtatrabaho para sa ating lahat. Wala na pong katulungan, Yusek. Bago pala po tayo magtapos, hindi ko po nasagot yata yung tungkol sa San Juanico Bridge. Okay. Dalawa kasi napagsabay. Okay. Sabi nga natin, nakakaalarma ang kakulangan sa kaalaman. Tama. Nagiging sanhi ito ng kasinungalingan. Kaya ko, nagiging sanhi ito ng katangahan. Diba, may mga ganong tao na yung kulang sa kaalaman, mga babayan, no, minsan nagmumukhang tanga sila, no, kasi hindi nila alam eh. No, minsan may kausap sila na alam pala yung mga bagay na yon. Tapos nagsasalita sila, no, tungkol doon sa isang bagay or isang let's say situation, no, mga babayan. Pero no, mali na pala yung kanilang sinasabi. So, in other word, nagiging tanga sila doon sa kausap nila. Diba, may mga ganun eh. Muna natin, ang San Juanico Bridge. Wala na pong katulungan, Yusek. Bago pala po tayo magtapos, hindi ko po nasagot yata yung tungkol sa San Juanico Bridge. Okay. Dalawa kasi napagsabay. Okay. Sabi nga natin, nakakaalarma ang kakulangan sa kaalaman. Tsaka yung konting kaalaman, mga babayan, no, medyo delikado po yan. No? Yung meron kang konting kaalaman, tapos ang yabang-yabang mo. Tapos mali pala. Pwede ka ipahamak niyan. Nagiging sanhi ito ng kasinungalingan. Ng katangahan. Tandaan mo natin, ang San Juanico Bridge, ito po ay simbolo ng kagandahan at engineering capabilities nung panahon noong 1973. Tama. Siguro karamihan sa inyo, karamihan sa atin, hindi pa pinapanganak. Pero hanggang ngayon, nakatatag pa rin, nandiyan pa rin, ang San Juanico Bridge ay kailangan lamang ang rehabilitation. Tama. At tandaan po natin, hindi po sa sukat o haba or iksi o haba ng tulay, masasabi mo na ang isang tulay ay dapat gawing tourist spot. Tandaan natin, ang San Juanico Bridge ay mayroong 2.16 kilometers na haba. Ang Golden Gate ay mayroong 2.7 kilometers. Pero ang Golden Gate sa San Francisco ay tourist spot. Tama naman. At pati yung El Marco Bridge na pinakamaiksing tulay na may sukat na 6 meters ay tinatawag ding tourist spot. Ang masakit lang, kapwa natin Pinoy, ibinabagsak ang turismo ng bayan, inaangat ang turismo ng ibang bansa. Tama. Samantalang ang Pangulo kagagaling lamang sa Japan para palakasin ang turismo ng ating bansa. Dahil ito pong si VP Sara Duterte, mga babayan, tinawag pong scammer ang ating Pangulong Bongbong Marcos. No? Nako po, grabe, no? Kayo po, anong masasabi nyo dyan, mga babayan? Sino ba ang totoong scammer? No? Sino ang totoong mga nangbudol, mga babayan? No? Yan po ang ating katanungan ngayon na inyong dapat sagutin, mga babayan. Okay? So yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan ng mga balitang ito. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat po. Yung mga palaging nandiyan dyan, maraming salamat sa inyong suporta. Maraming salamat po. At syempre, kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section at click ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. At wag na natin patagalin, gawa na natin ang reaction to, mga kababayan.
no, ang sinabi ng ating Vice President Sara Duterte, no, na di umano is scammer daw po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang tanong, sino ba talaga ang totoong scammer? Alamin natin yan sa balitang ito, mga babayan. Let's go. Budol ang mga pangako noong kampanya? Tinawag ng may katangian ng isang scammer si Pangulong Bongbong Marcos. Grabe, no? Nang katikit niya noong mga kampanya na si Vice President Sara Duterte. Dumipensa naman ng palasyo at tinanong ang bise kung sino ba ang tunay na nambubudol. Nakatutok. Sino ba talaga ang nambubudol, mga babayan? Ha? Sino ang totoong nanloloko sa mga babayan natin? Sino ang totoong nang i-scam sa mga babayan natin? Ha? Sino po kaya, mga babayan? Ha? Sino? Kayo na sumagot niyan. No? Kayo na magkomento dyan sa ibaba. Di ba? Alam niyo naman siguro ang sagot na po dyan, mga babayan. Di ba? Kung sino ang totoong nang budol, sino ang totoong scammer, sino ang totoong nang gamit, mga babayan, at sino ang totoong namumulitika. No? Sino po ba talaga? I-comment nyo na lang po dyan sa ibaba. Alright? Si Ivan Mayrina. He has the hallmark of a scammer. Ganyan isinalarawan ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos sa panayam sa kanya sa Melbourne, Australia. In fact, he has not followed through with any of his campaign promises. And that okay, is so hindi raw sumunod ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga promises, mga babayan. At isa nga po dyan, no, sa sinasabi nitong mga nasa kabilang parlor, mga babayan, ay ang hindi daw po matutuloy, no, ang pangako, no, ang sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos tungkol po sa 20 pesos na bigas, mga babayan. Pero ngayon, no, natatamasa na yan ng ating mga kababayan. No, lalong-lalo na yung mga nasa laylayan at talaga ng mga kapos, no, sila po, mga babayan, ngayon ang nakikinabang, no, diyan po sa 20 pesos na bigas na yan, mga babayan. So, yan po nasagot na, no, yung akusasyon na yan na kung saan, no, sinasabi nilang hindi matutuloy. So, siguro isa yan sa sinasabing pang-i-scam ng ating Pangulo. Na-scam ba sila? Na-scam ba yung mga babayan natin? Ha? O, tuloy natin to. an example of the conflicts with regard to our president. And, budol in English is scam, no? We are not. We're not surprised. Nasa Australia ang bise. Diba, actually ako magkokomento lang ako. Napansin ko lang din sa mga speech ni VP Sara Duterte, paano siya pahinto-hinto, mga babayan, no? Walang parang nag-iisip siya kung ano yung kanyang mga ibabato, mga isasagot. Parang walang specific, mga babayan. Basta ang target nila, no? Ito ano ko lang opinion ko lang, mga babayan. Ang target nila is parang kung paano lahat ay maibubunto ng sisi sa ating Pangulong Bongbong Marcos. No, actually ganyan kasi nangyayari talaga, mga babayan, no. Mga dati pa ganyan din ang nangyayari, no. Ibinunton lahat, mga babayan, ang nangyayari at ang problema ng bayan, no, sa dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Di ba? Hanggang sa nakakuha nila, no, yung loob ng taong bayan. At nagawa nilang mapag-aklas sa pamamagitan ng People Power Revolution. No, yung EDSA 1, mga babayan. 'Di ba? Pero ngayon, mukhang malabo na magawa 'yan. No, dahil mga kababayan natin nakatutok na lang sa kanya-kanyang mga buhay. Ano bubuhayin ng pamilya nila kaysa sumali sa mga ganyan, no, yung mga rally-rally na ganyan, mga babayan, yung mga EDSA na ganyan. 'Di ba? Sayang lang Kasi yun nga yung meron na nagkomento niyan dati, no, na ang sabi, masama rin yung epekto, no, na yung ginawa nila na EDSA revolution na yan, mga babayan. Bakit kanyo? Pwedeng abusuhin. No, parang every time na lang na may mangyayaring o may hindi magugustuhan
no, o plano nilang patalsikin ng isang gobyerno o isang administrasyon, gagamitin nila ang EDSA people power para mapatalsik sa pwesto. Diba? So, eto na nga, nangyayari na mga babayan, na kung saan talagang ilang beses nilang pinapanawagan, no, na magkaroon ng EDSA people power, diba? Pero hindi natutuloy mga babayan. At ginawa rin nila yan, no? Yung EDSA 2 sa dating Pangulong Joseph Estrada. Diba mga babayan? Pero may nagbago ba? Siguro natuto na lang yung ating mga babayan, no, na yung EDSA na yan, walang silbi. Diba? Walang patutunguhan. Kahit anong gawin nating EDSA dyan, no, kung pare-pareho lang naman yung gagawin nila ng mga papalit, o baka mas malala pa, wag na lang. Diba? Oh, balikan natin to. Well, budol in English is scam, no? Well, we're not surprised. Nasa Australia ang bise, kung saan dumalo siya sa rally para Hindi rin kami na-surprise, no, sa ganyang akusasyon. Hindi rin masusurprise talaga yung mga babayan natin. Dahil alam naman natin, no, na talagang galit na galit sila, no, sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba mga babayan? Hindi ko alam, no, bakit umpisa pa lang binabanata na nila yung Pangulong Bongbong Marcos? Di ba? Ano yung sino yung sumisigaw ng mga babayan na namumulitika, no? Pero during the early days o early years, no, na nakaupo ang ating Pangulong Bongbong Marcos, talaga namang pinagsisigawan nila mga babayan. Sinisiraan nila pilit yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pilit nilang sinisiraan mga babayan. Di ba? So, sino yung maagang namumulitika? Di ba? Ironically, di ba, yung mga sumisigaw ng wag mamulitika, parang sila yung mga maaga pa lang namumulitika na. Di ba? sa panawagang pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito rin niya binatikos si Pangulong Marcos. I have problems with his performance as president. Di ba? May problema siya sa performance ng ating Pangulong Bongbong Marcos bilang presidente. Di ba? Performance ba o personal? No? Yun yung tanong eh. Performance ba o personal na may problema si VP Sara Duterte sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Dahil alam naman natin, no, na ang sinisisi nila, no, sa pagpapadala ng kanilang ama, dating Pangulong Rodrigo Duterte, no, diyan po sa ICC, ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? So, mapapaisip kayo, personal ba yung galit na to ni VP Sara Duterte sa ating Pangulong Bongbong Marcos, o sa ano lang, yung kagaya na sinasabi niya, sa performance lang? Di ba? Kayo na makakasagot niyan, mga babayan. And I have problems with the violations of our fundamental law, our constitution, particularly with the rendition of former President Duterte. That was really an affront to Philippine sovereignty. Diba? Umamin din siya, no? Na yun yung isa sa problema niya. No? Yun yung tinukoy niya, yung pagkakahuli ng dating Pangulong Duterte. Diba? So parang yung performance na sinasabi nila, scapegoat doon sa personal na galit. Diba? Ang palasyo may pabalik na tanong sa pahayag na ito ng bise. Budol? Talaga? Hindi ko alam kung sino ba ang nambudol. Hindi natin alam kung sino ba ang nambubudol. Yun yun. Sa panahon, sa nakikita po natin na pagtatrabaho ng Pangulo, sa pag-uutos sa amin, na focus sa trabaho at hindi pamumulitika, sino ba talaga ang nambubudol? Yun yun eh. Sino talaga ang nambubudol? Di ba mga babayan? Ang biyaheng ito ng bise sa Australia ay kapat ang biyahe abroad sa loob ng isang buwan. Bagay na pinatutsadahan ng Malacanang. Sagot dyan ni Duterte. I am not on holiday for this trip. I am here to discuss with the Filipino community on ways forward for our country. To discuss daw mga kababayan sa Filipino community. Pero ano yung kanyang mga speech? Di ba? Puro paninira sa ating gobyerno.
Ano yung mga nakasulat sa likod? Free Duterte now? So ano to? Nagpapalusot si VP Sara Duterte? No? Nagpapalusot siya na ito ay hindi holiday trip, kundi parang trabaho. Yung pinunta niya sa Australia, ganun ba? Trabaho ba? Yung Vice Presidente, yung siraan ang ating gobyerno? And of course, how we can push the administration to do more for our country. And the Philippine maano ko lang, kung may gusto siyang gawin no, ng gobyerno, mga kababayan, bakit hindi siya makipagtulungan sa gobyerno? 'Di ba? Bakit hindi siya makipagtulungan sa gobyerno, sa Pangulong Bongbong Marcos? Kung may mga alam siya, may mga gusto siyang proyekto, may mga gusto siyang gawin, bakit hindi siya makipagtulungan? Ganun lang kasimple yun, mga kababayan. Kung gusto ninyong umasenso yung bansa, bakit hindi kayo makipagtulungan? Kayo mismo, ikaw mismo, Vice President. No? Government should not discount the contributions of the Filipino communities worldwide. Ngayong nalalapit na muli ang pang-apat na sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Kinumpirma ng bise na hindi siya muling dadalo rito, gaya ng nakaraang taon. I don't think he will be providing anything substantial about our country, and it would be best to spend that time with the Filipino community. Kung wala pong nakikita ang Vice Presidente na maaaring gawin ng Pangulo, ganyan po talaga ang mangyayari kapag po hindi binubukas ang isipan at ang mata at ang puso para sa taong bayan. So, kung hindi po talaga siya makikinig, at hindi niya po titignan ang mga records na nangyayari sa gobyerno, wala po talaga siyang malalaman. Kinumpirma naman ng bise na natanggap na ng kanyang kampo ang order na inisyu ng Ombudsman para sagutin ang reklamong isinampa ng Kamara kaugnay ng kanyang confidential funds. Inihahanda na raw ng kanyang mga abogado ang kanyang tugon. Okay, so yan mga babayan, ito pa yung isang balita, kaugnay niyan mga babayan. Panoorin na rin natin, ano? Sinagot na Malacanang ang mga bagong banat ni Vice President Sara Duterte kabilang ng pagtawag niya sa Pangulo na scammer. Live mula sa TV5 Media Center, namumuna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, anong sagot dito ng palasyo? Gigi, inalmahan yan ng Malacanang. Dahil bukod dyan sa pagtatawag kay Pangulong Bongbong Marcos na budol ni Vice President Sara Duterte, kinwestiyon din ni VP Sara kung bakit umabot ng 16 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Ngayong wala naman daw nararamdaman ng taong bayan na anumang proyekto. Pero ang sagot dyan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, itingnan din natin kung ano yung nangyari ng mga nakalipas na administrasyon. Itong 16 trillion pesos daw na utang ng Pilipinas ay mula pa nung nakalipos na administrasyon. At nung daw time ng Duterte administration, umaabot na ng higit 12 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Kung tutuusin daw, tumaas pa raw ito ng 115% nung administrasyon pa lamang na yon. Ang hirit pa ni Yuse Castro mahirap talagang magpaliwanag sa mga nagbubulag-bulagan. Ika nga niya, ang hindi raw marunong tumingin sa pinanggalingan, hindi raw talaga malalaman ang katotohanan. Narito ang pahayag ni Yuse Castro. Budol? Talaga? Hindi ko alam kung sino ba ang nambudol. Hindi natin alam kung sino ba ang nambubudol. Sa panahon, sa nakikita po natin na pagtatrabaho ng Pangulo, sa pag-uutos sa amin na focus sa trabaho at hindi pamumulitika, sino ba talaga ang nambubudol? At Maricel, ano naman ang naging reaksyon ng palasyo sa sinabi ni VP Sara na dismayado siya sa performance ng Pangulo? Alam mo, hindi na nagulat dito ang Palasyo, Gigi, dahil sabi niya, mahirap daw talaga. Ganyan daw ang nangyayari kapag hindi daw talaga chinecheck ang record ng Pangulo. Hindi na rin sila nagulat kung sinabi man ni Vice President Sara Duterte doon sa Melbourne, Australia na humihingi siya ng paumanhin doon sa mga sumama sa rally kung pinili man daw niya si PBBM na maging katandem nito noong nakaraang presidential elections. Tinanong din natin. Wala naman tayong ibang i-expect kasi talaga mga babayan kundi puro paninira na lang yung mga sinasabi ng Vice President ngayon.
no, sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi baga, yun na yung yun na yung nararamdaman niya ngayon, puro galit na lang di ba? Yun yung nakikita ko rito Kaya yun na rin, no, yung kanilang parang way, no, para makabawi o makaganti, no, sa ating Pangulong Bongbong Marcos o sa administrasyon na to. Kundi siraan siya ng siraan, no, yung mga ginagawa ng Pangulo, sisiraan lang nila. No, hindi ko alam may tawag sa mga ganong klaseng tao, mga kababayan, no. So, yun lang naman yung nakikita ko rito. Natin ang Malacanang kung ano ba ang tingin ng Pangulo tungkol doon sa pagti-team up ni na PBBM at ni VP Sara nung nakaraang kampanya. Meron bang pinagsisisihan dito ang Pangulong Marcos? Narito ang tugon ni Jose Castro. Wala po ako nadidinig sa Pangulo na siya po ay nanghinayang. Kung siya man po ay nakipag-team up sa Vice Presidente. Kung may nagsisisi man sa kanya ay maka-team up siya, it's their loss, not the President's. JD? Yan po ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5. Yan mga babayan, no? So, ito pa yung isang balita, kaugnay niyan mga babayan, na kung saan ay sinasabi, no, netong si Vice President, no, na wala raw siyang sama ng loob sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Aliwas, no, doon sa kanilang mga kinikilos at mga sinasabi mga babayan. Wala siyang sama ng loob kay PBBM, pero panay yung kanilang banat, 'di ba? Panay yung kanilang pagtuligsa, no, sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko maintindihan anong klaseng pag-iisip meron yung mga ganun, 'di ba? Baka meron nakakaalam diyan, kayo na mag-comment mga babayan. I have no ill feelings with him with regard to the political persecution that I am receiving from the administration. Political persecution na rin mga babayan. Because that is part of the life of a politician. Walang sama ng loob si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang binigyang linaw ng pangalawang Pangulo ng hingan ng reaksyon sa pahayag ni PBBM na bukas ito sa pakikipagkasundo sa mga Duterte. Sa ngayon wala pang natatanggap na anuman ang Vice Presidente sa panig ng Pangulo para sa isang pagpupulong o pag-uusap. Ayon sa Vice Presidente, sa kabila ng pagkakabuwag ng unity at paghahain ng kasong impeachment, nauunawaan niya na ang mga nangyari ay bahagi na ng buhay politika. Kung mayroon man aniya siyang problema kay PBBM, ito ay ang pagganap nito sa kanyang trabaho bilang punong ehekutibo. I have problems with his performance as president. And I have problems with the violations of our fundamental law, our constitution, particularly with the rendition of former President Duterte. That was really an affront to Philippine sovereignty. Sagot naman ng Malacanang, paulit-ulit na lang ang isyong ito ng Vice Presidente. Nanindigan din si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nyo yung mga ganong bato niya, no, ni Vice President. Parang ano tawag natin? Tama si Jose Claire. Paulit-ulit na. Di ba parang sirang plaka in short. Parang sirang plaka na lang yung mga bitaw, no, ni VP Sara Duterte. Di ba nagsasawa yung mga parang tuwan-tuwa sila sa gano'n? Yung mga DDS. ang tanging nais ng kasalukuyang administrasyon ay taong nagtatrabaho at mabilis umaksyon. Kung wala pong nakikita ang Vice Presidente na maaaring gawin ng Pangulo, ganyan po talaga ang mangyayari kapag po hindi binubukas ang isipan at ang mata at ang puso para sa taong bayan. So, kung hindi po talaga siya makikinig at hindi niya po titignan ang mga records na nangyayari sa gobyerno, wala po talaga siyang malalaman. Samantala nanawagan din si VP Duterte sa kasalukuyang administrasyon na ipatupad ang 2016 Arbitral Award sa pamamagitan ng diplomasya sa halip na umasa sa mga sandata mula sa ibang bansa. We already won in the Arbitral Award. We already have an award from
that case that we filed with using the UN. Ang problema kasi mga kababayan, no, hindi ba nakikita ni VP Sara Duterte na na hindi yan ano tawag dito? Hindi yan kinikilala ng China. 'Di ba? Yung kanyang sinasabi mga kababayan daanin sa usapan, no? Pero hindi kinikilala ng China yung arbitral ruling eh. 'Di ba? Wala bang alam to si VP Sara mga kababayan sa nangyayari diyan sa West Philippines? Convention on the Law of the Seas. Hindi yung kikilingan mo ang isang foreign power, papapasukin mo ang mga missile ng foreign power sa bansa mo na alam mong kinaiinisan noong kalaban niya na wala ka namang kinalaman sa gitgitan nilang dalawa. So, parang sinasabi niya mga kababayan, wag na tayo invest sa mga armas. No, sa mga barko, hayaan na lang natin yung pangaharas ng China, pambubuli ng China. Ganun ba? Nagbabala rin si VP Sara laban sa pagpayag na maging sunod-sunuran ang Pilipinas sa geopolitical tension ng ibang mga bansa at iwasang madamay sa isang hidwaan na hindi naman kasama ang bansa. That is not independent foreign policy. Yung problema natin sa West Philippine Sea do not make up our entire relations with China. And so therefore, there is no reason for you to lean towards the US. You have to always stay in the middle because you are not a part of the bigger conflicts. Sana pwede ba natin tanongin itong mga nakikinig dito? No? Sang-ayon ba kayo na pumapanig si VP Sara sa China? Sinasabi niya kasi gumitna ang Pilipinas, mga babayan. No? Pero kung makikita natin, mas pabor siya sa China, no, kaysa sa Amerika. No, mas pabor silang kumampi tayo sa China, mga babayan. Yun yung katotohanan dyan. So, sino ngayon yung nambubudol? Diba? Sino ngayon yung budol, mga babayan? You always stay in the middle. Dapat niyan, kaibigan mo lahat. Huwag kang kumampi. Dahil hindi mo naman problema ang problema nila. Hindi mo naman away ang away nung isa. Jed Neresin. Diba mga babayan? Sino ang totoong budol? Alright, so yan muli. I-comment nyo na lang po sa ibaba ang inyong mga komento kung sino po ang totoong nambubudol, mga babayan. Okay? Alright, so yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito po muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers dyan, sa mga palaging nandiyan dyan, sa mga followers natin, sa mga masisipag, no, na likers ng ating mga videos. Maraming salamat. Okay, so kita-kits tayo. Peace. I'm out.